여러분 안녕하세요. Welcome back dito sa K-Learn Korean Language Training. Once again, this is Gerard. And for today's video, pag-usapan natin yung nakaraang registration. At kung ano yung mga dapat nyong gawin kung hindi kayo nakaregister. Okay? So ganito, for example, di ba, last registration, last February, or ngayong February, hindi ka nakaregister. So ano ba dapat yung dapat mong gawin? Okay? So titigil ka na, hindi ka na magpapatuloy sa pagre-review, hindi ka na mag-enroll, hindi ka na mag-aaral. Okay? So, pag gano'n ang ginawa mo, parang lugi ka. Or pagdating ulit ng registration or ng exam, hindi ka rin papasa pag gano'n ang ginawa mo. Okay? So, after mong hindi naka-register, okay lang malungkot. Okay? And then, it's a part of the process naman kasi na may mga makaka-register tapos merong hindi makaka-register. So, part ng process yun. So, since konti lang yung pina-register nila ngayon, 7,500 lang. So, ganoon talaga. Okay? So, kung hindi ka naka-register, okay lang malungkot muna and then balik ulit sa pag-aaral. Mag-enroll ka pa din, mag-aaral ka pa din kasi yun yung kailangan mong gawin. Simulan mo siya agad ng maaga. Okay? Ito kasi nakikita kong mali sa mga Pilipino. Okay? Gusto kasi nila lahat is easy and agad-agad ganun. Okay? So, mali po yung ganun kasi like for example, dito sa Korean language, pag-aaral nyo is language. So, medyo mahaba talaga ang time na kailangan nyo dito. So, kasi napansin ko sa mga Pilipino is yung halimbawa, maghihintay muna talaga sila ng registration bago mag-aral. Okay? Kasi daw para fresh daw yung knowledge nila about sa language. So dito, hindi siya ganun. Hindi kasi kailangan fresh, kailangan talaga marami kang stock knowledge kasi nga language po siya. So tanggalin natin yung mindset na after mong makaregister, doon ka pa lang mag-aaral, doon ka pa lang magfo-focus para fresh. Hindi. Okay, kasi language po yung pag-aaralan mo, language yung ipapasa mo. Kailangan mo ng madaming time talaga. So ngayon, for example, di ka naka-register, mag-enroll ka na, mag-aral ka na ng maaga. Kasi sayang yung time mo na paghihintay ng registration ulit nang hindi ka nag-aaral. So pag gano'n ang ginawa mo, hindi ka rin papasa kahit maka-register ka. Okay? Kasi, let's say, sige, hintayin mo muna yung registration. O for example, nagkaroon na ng registration, nakapasok ka na. Ngayon, after ng registration, 1 month lang yung preparation. Sa tingin mo, makakapasa ka? Di ba? So, medyo malayo pa din sa katotohanan yung ganun. So, ngayon mga Lods, binibigyan ko kayo ng ganitong tips kasi concerned ako syempre. Okay? So, pag hindi ka naka-register, simulan mo nang mag-aral. Mag-enroll ka sa learning center gaya ni K-Learn. Ito, affordable, quality since 2016. Marami na kaming students sa South Korea. Kami mismo galing ng South Korea. Okay? At nagtitake ng exam kahit hindi umaalis kasi pinapatunayan sa student na pumapasa. Okay? Ngayon, yung last na exam ko kasi 2019. So, 500 yung final passer. Pero yung exam, or yung nag-exam is 54,000. Kahit check nyo, 2019, KLT 16 yata yun. 500 lang yung final passer. Pero yung nag-exam, 54,000. Okay? So, ngayon, balik tayo. Kailangan mo mag-aral ng maaga kasi language lang po yung pinaka-requirements ni Korea. Kailangan mo maipasa yung Korean language. So, paano ka papasa kung maghihintay ka muna ng registration bago ka mag-aaral? So, hindi kailangan yung fresh. Kailangan fresh yung inaral mo. Hindi po siya ganoon kasi language yung kailangan mo, hindi siya mangyayari within 1 month or hindi mo siya matututunan within 1 month lang. Okay, so kung ikaw ay gustong mag-Korea talaga, mag-enroll ka na, mag-aaral ka na. Huwag kang madismaya na tapos na yung registration. Ibig sabihin, kung tapos na yung registration, marami kang time para makapag-review kasi yun yung pinaka-main requirement eh. Mag-aral at maipasa yung Korean language. So ngayon, syempre nawalan ka ng gana nung di ka nakapasok, di ba? Pero okay lang kung di ka pa nag-aaral, di ka pa nakapagsimula sa Korean language, okay lang. Kasi ito nga, sinasabi ko na sa inyo yung dapat nyong gawin. Kailangan maaga kayong mag-aral. Okay? Yung pag-self-study, after yan nung pag-undergo mo ng proper training. Okay? Kasi pag self-study agad, maasa ka lang sa mga video na napapanood mo. Sa sobrang dami ng napapanood mo, confused ka na kung ano yung uunahin mo, ano yung gagawin mo, sinabi ni ganto, ganto, para maganda yon. Tapos may napanood ka na naman, sinabi na naman siya, ganyan, iba na naman yung tinuturo niya, parang ang ganda neto. So hindi mo na alam kung alin ang susundin mo, kung sino yung susundin mo, na tama yung tinuturo.
Kasi kanya-kanya ng way ng pagtuturo yan. So kami, galing kami ng South Korea, nag-process kami ng EPS topic, alam namin yung mga dapat gawin, alam namin yung mga dapat yung focusan sa review. So, legit talaga. Okay, di talaga kayo mapapahiya dito sa K-Learn, di talaga kayo maliligaw dito. Ginaguide namin ng student. Student lang yung nagpapabaya minsan, kaya napapabayaan sila. Pero syempre, tayo yung nag-a-apply, huwag nating kakalimutan na kailangan pa rin nating sumunod sa nag-guide sa inyo, sa nagtuturo sa inyo. Hindi porke nagbayad kayo is, kayo na yung masusunod. Okay? Kasi dito, kami nakakaalam ng process at kami rin yung nakakaalam ng mga dapat nyong gawin. So, may susunod pa din talaga kayo. Okay? So, start mo ng maagang mag-aral. Kasi kung hindi ka nga mag-aaral ng maaga, nakakangawit pala yung kanto. So, hindi ka mag-aaral ng maaga, maghihintay ka pa ng registration, di ba? Bago ka mag-focus sa Korean language, mali po siya. Okay, sad to say, mali yung ganon. Hindi ka papasa pag ganon ang ginawa mo. So, eto, bilang kuya nyo, simulan yung mag-aral ng maaga. Okay? Mag-invest kayo sa Korean language. Okay? Ay, pwede naman kasing self-study, pwede naman ganyan. Pero pansinin mo, pag nag-exam, babagsak pa din siya. Doon parang siya maghahanap ng learning center na magtuturo sa kanya. So, why not ganito, di ba? So, mag-aral ka na kagad, mag-enroll ka na kagad sa K-Learn. So, 4,000 pesos. And then, guide ka na namin. Wala ka ng problema pag may mga announcement, ano yung mga gagawin. Hindi ka na mangangapa. Okay? Karamihan kasi nagsa-self-study. Marami nagme-message sa page kapag may registration na, ayan, daming mga nagchat-chat, nagpapatulong ng ganyan, nagpapatulong ng ganito. Pero pagka nag-enroll ka kay K-Learn, lahat na ng gagawin, may guidance ka na. Okay? May guide ka na, hindi ka na mangangapa, hindi ka na magtatanong kung kani-kanino manood ng ano-anong video. So ako na yung mag-guide po sa inyo. Okay? So, ang pinaka-main requirement lang naman kasi yung language training. So, kailangan yung i-focus. Doon nawawala talaga yung mga nag-a-apply. Kasi, Korean language yung kailangan i-focus. And then, kung ano-ano yung mga ginagawa. Hinintay mo na yung registration. Nafo-focus masyado sa registration, hindi na nagre-review. Okay? So, maling-mali po yung ganon. So, kailangan talaga mag-aral ng maaga, mag-review ng maaga, simulan nyo ng maaga yung review, yung aral, para hindi tayo maligaw. Ngayon, Lods, kung napanood mo tong video na to, simulan mo na siya. Kasi mataas ang sahod sa South Korea. Yung sahod mo dito, oras lang doon. Sa buong araw sa Pilipinas, oras lang doon. So, yung 410 na yata per hour. So, 3,000 plus per day ang sahod mo doon. Korean language lang kailangan mong i-focus. Mag-invest ka, mag-aral ka. Siyempre, 88,000 yun. Tapos, hindi mo kailangang asa ka sa libre. Di ba? Mag-aral ka, mag-enroll ka. Mas malaki yung chance mong pumasa. Okay? Kasi, yun lang yung pinaka-main requirements. Ang taas ng sahod, tapos titipirin mo yung sarili mo, aasa ka sa libre. Eh dito, masiset mo na agad yung ano mo. Masiset mo na agad yung success mo dito sa pag-aaral mo ng Korean kapag nag-review ka ng maayos, kapag nakinig ka sa nagtuturo sa'yo at sinunod mo yung mga pinapagawa sa'yo. Masiset mo na yung success mo kasi Korean language lang pag pumasa ka, malaki yung chance mo na makapunta ng South Korea at sumahod ng 88,000 salary. Wala pa yung OT, wala pa yung mga night shift, maraming mga benefits, life insurance habang nagtatrabaho ka doon meron. Malaki po talaga yung sahod. Kung ako magkaroon din ng chance ulit, babalik talaga ako kasi sigurado ako doon na every month meron akong 88,000 basic salary. Okay? Same lang din yung pagod, mag-isip kayo. Same lang din yung pagod, Pilipinas or Korea, pero yung sahod, mataas ang Korea. 3,000 plus per day na sila. So ngayon, kung napanood mo tong video na to, naghahanap ka ng learning center, baka i-consider mo si K-Learn, Korean Language Training. So, 4,000 pesos, i-guide ka na namin sa buong process. Okay? So, pag-isipan mo, panoorin mo tong video na to, save mo tong video na to, i-share mo tong video na to para makita ng mga friends mo at hindi na sila mabudol sa sobrang mahal na tuition fee. Hindi natin kailangan magbayad ng sobrang mahal para matuto po ng language at makapunta ng South Korea. Napatunayan ko na ito since 2016, 8 years na po. Check nyo rin yung mga page namin. Makita nyo na may mga umaalis na galing dito. Andyan yung mga pangalan nila, pwede nyong i-chat. Okay? Once again, maraming salamat sa panonood ng video. This is Gerard from K-Learn Korean Language Training, your quality, affordable Korean language training since 2016. You have a nice day po and enroll na!